pwede siyang gumising na na nakahiga. Nang pagigising siya, tapos na laro. So, delikado talaga sa kay Casimiro. Kapag hindi natuloy ang bakbakang General Casimiro at Naoya Inoue. This fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Ang sinabi ni Attorney Ed Tolentino at ng former MMA fighter and now bare knuckle fighter na si Rolando D tungkol sa labanang Naoya Inoue versus General Cuadro Alas Casimero. Ito, panoorin natin. This is a very controversial question to you. And you, Marty, all of us. And everybody wants to hear it. Okay? I'm gonna spit it out. Inoue, Casimero, who's gonna win? Agoy. Kasi, Ikaw una, champ. may Ikaw honest opinion, I don't know. Kasi Inoue is a good fighter, Casimiro is a good fighter. Pero this is my professional unbiased opinion ha. Kasi I see what I see kay Casimiro, he's the Mike Tyson of the Philippines. He's the I can see he's the Mike Tyson of the Philippines, like bro, like kung ano si Mike Tyson before, like he is like sobrang tapang, sobrang lakas manuntok. Problema siya ng ibang promoter, etc. Alam mo yun. That's how I see Casimiro. He's like the Mike Tyson of Philippines. And I think 6 rounds lower, 7 rounds lower, delikado si Inoue. Pero if Inoue will find a way na pahabaan yung laro, like gusto niyang pahabaan yung laro, like umabot ng 10 rounds yung laban, 12 rounds, gusto niya pahabaan yung laro, hindi siya mag-engage muna agad. I think, in my professional, I think delikado si Casimiro. Pero delikado si Inoue. After what happened kay Saul Sanchez, delikado siya. Sa 122 pounds, delikado siya kay Casimiro. 8 rounds pababa. Max 8 rounds pababa. Kailangan niyang bantayan talaga sarili niya kasi pwede siyang gumising na nakahiga. Nang pagigising siya, tapos na laro. So delikado talaga sa kay Casimiro. 8 rounds pababa. So kung ako ang coach ka, kunyari ako magko-coach kunyari ako yung corner kay Inoue that fight, I will tell Inoue na don't engage in the first few rounds. Yes, sir. Just Yun run. lang. Yeah. Make Casimiro tired, etc. Pero syempre Casimiro should prepare for that kasi smart yung mga Japanese eh. I'm pretty sure ganyan yung gagawin. So isipin nila na delikado para talaga to si Casimiro ng mga first few rounds, mga early rounds. So make him tired, move around, huwag ka muna mag-engage. So Casimiro, if mabigyan man siya ng laban kay Inoue, make sure talaga ihanda niya cardio niya kasi I'm pretty sure pahabaan ni Inoue ang laro. Just to make my first question fair, you think Inoue Casimero will happen in our era years or time? I don't know eh, kasi business na kasi ang fighting, hindi na siya katulad before eh. Business na kasi ang boxing, hindi na siya Thank you. Hindi na siya katulad before eh. Inoue wants to fight. Inoue's manager, syempre mga manager, kaya tanggalin ko muna magiging fighter ko, magiging fighter ko. Kunyari ako as businessman. Lalaban ako sa mga fighter na pwedeng mag-cement ng legacy ni Inoue na kaya niyang talunin ng madali. Like, lalaban kasi kay Casimiro, sobrang taas ng risk na matalo siya. That's my opinion. Sobrang taas ng risk matalo si Inoue ni Casimiro. I'm not saying it will be one-sided fight, pero there's a risk. There's a risk na matalo ni Casimiro si Inoue. So, kung the way how I understand boxing is a business sports na, hindi na siya yung warrior versus warrior eh. Warrior versus warrior. Yung panahon it's not that like that now. It's business. They will protect their boxers. So that they can get more money from their boxers. So, tingin ko parang medyo delikado, parang baka hindi mangyari kasi nakita nila yung ginawa ni Casimiro kay Saul Sanchez eh. Sabi ng manager ni
Ano sinabi ng manager ni Inoue right after the fight? We don't want Casimiro. He's not in our plan. Why? Not because, hindi dahilan niya timbang. Sabi niya, kasi hindi naman professional yan, hindi nga nakakatimbang na maayos. Hindi. Oo. Ang nakita nila, pinatulog ni Casimiro ang never been knocked out, never been finished Mexican kahit na dehydrated at gutom. Alam nila yun. So I don't Exactly. I don't think it will happen if we will talk about business. Pero kung mangyari siguro sa mangyari sa Saudi, yung medyo old school yung promoter sa Saudi ngayon, gusto niya laban na malalakas eh. So baka magkaroon sila ng sobrang laking budget. Magkaroon sila ng sobrang laking budget. Maglaban mo po. Syempre, negosyante pa rin naman yung manager ni Inoue. Ang galing mo. Bibigyan ko ng sobrang laking pera. Labanan mo to. Sombre. Ay, nako. Ayaw magsalita. Good. Tama. Good. Yeah, go ahead. Yeah. Pero sobrang laking budget, negosyante pa rin yun. So baka they will take the risk. Pero they will take the risk only if there's a very big money involved. So it will happen if there's a very big money involved for the Inoue's manager. Kasi sila yung nagde-decide eh. Sila yung Sana. inside ngayon. Ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. Kay tagal pinlano, kay tagal inaasam-asam, pero mapa hanggang ngayon ay isang panaginip pa lamang. Ang tanong mga kaibigan, ano ang mangyayari kung hindi matuloy ang Casimero versus Naoya Inoue? Well, simple lang. In my opinion, it will go down as one of the best fights that never happened. Isa sa mga pinakamagandang laban na hindi nangyari. Ano ang mangyayari kapag hindi natuloy ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue? This fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Sapagkat naniniwala po ang inyong lingkod mga kaibigan that among our fighters right now, si General Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Taglay niya, experience, lakas ng suntok, at tibay. Bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala at ito yung disiplina, yung pag-monitor sa kanyang timbang na nagiging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. So sa mga sinabi nga ni Atty. Ed Tolentino, na isa to talaga sa mga laban na sayang kung hindi matutuloy. Isa to sa pinakamagandang laban na sana nasaksihan natin, napanood natin, pero kung hindi man mangyayari, sayang talaga. Napakagandang laban sana to, pero yun nga, kung hindi matutuloy wala tayong magagawa. But still, ang isa sa mga boksingero na pwede talagang makatalo kay Naoya Inoue, sinabi ni Rolando D. Talagang totoo na pwedeng si General Cuadro Alas Casimero. My own personal opinion, si Casimero lang talaga ang pwedeng maka-knockout, makabahid ng mantsa sa record ni Naoya the Monster Inoue. Bakit? Because meron siyang power, IQ, unpredictability, galing sa ring, sa labanan, experience. Mga former champion na nakalaban ni Casimero na tinalo niya ng impresibo at marami din siyang ni-knockout. So, sa resume pa lang ni Casimero, klaro talaga na pwede siyang magkaroon ng chance na talunin si Naoya Inoue. 'Di ba? Below 7 to 8 rounds, pwedeng manalo si Casimero kung maglalaban sila via knockout. Dahil si Casimero masyadong malakas early rounds mga boss. Especially 1 and 2, 3 rounds. So kung mahirapan si Naoya Inoue dyan, pwede siyang matamaan ng solid at ma-knockout. Pero kung tatakbo si Naoya Inoue, gagamitan ng distansya ng utak, magja-jab at pupuntusan lang si Casimero, pwede niyang patagalin at umabot ng 12 rounds, pwede siyang manalo via unanimous or majority decision. Pero yun nga, may possibility talaga 100% na si Casimero ang mananalo kung maglalaban man sila. What do you think guys? Comment down below kung talagang matutuloy to. Isa ba to sa sayang na laban na napanood sana natin na hindi matutuloy? Or okay lang sa inyo? And kung mananalo man si Casimero, sa anong paraan? Kung si Inoue man, sa anong paraan? Sayang ba yung laban na to? Comment down below, babasahin natin yan. I think yun lang mga boss. Like, share, and follow me. Salute, peace out.
Diba?